ang player na out sa creamline, hindi maglalaro at maglalaro? At ano itong kadayaan na naganap? At sino itong foreign volleyball player na ayaw na maglaro sa Pilipinas? At ang nakakatakot na lineup ng PLDT na prank ang mga fans, OMG, at Capital One Import, Mamaw. Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Lingid sa kaalaman ng karamihang fans ng volleyball. Ito nga ang first time na mag-host ang Pilipinas sa FIVB Men's World Championship. Ngunit sa kasamaang palad, maraming nangyaring hindi nga naging maganda. Una na dyan ang sobrang mahal na ticket. At ang resulta, nilalangaw ngayon ang venue dahil wala umanong halos nanonood. Bagay na tinatawanan na lang ng ating kapitbahay na Thailand na sana ay sila na lang daw umano ang nag-host sa ligang ito dahil marami pa ang tatangkilik. At pangalawa, ang isang manlalaro ng Poland na si Norbert Huber na isang middle blocker ay napareklamo na rin. Ani niya, I hope the next major tournaments will be held in other parts of the world. At sana daw ay maraming hotels, more venues in different cities. Na tila ay ayaw na niyang maglaro dito sa Pilipinas. At pinoint out pa talaga niya ang poor sanitary facilities na may something daw na gumagapang sa kanilang mga locker. Parang ipis ata ito. Charis. Ani ng iba. Totoo naman talaga ang kanyang sinabi, uy. Ngunit ay naging insensitive lang ito sa Pilipinas. Ito lamang ang masasabi ng Pinoy sa kanya. Konting unawan na lamang. Dahil alam niya naman sigurong nasa third world country siya kung saan ay maraming kurakot ang nakatira. Huy. Pangatlo, dito naman tayo sa dayaang naganap. Dahil nga nauso ang tinatawag nating upsets sa laro ng FIVB dito ngayon sa Pilipinas kung saan maraming mga lower rank teams ang halos tinalo ang nasa mataas na rank. Kabilang na nga dyan ang Alas Pilipinas na tinalo nila ang rank 21 na Egypt. At hindi nga din nakaligtas ang Team France na Olympic champion last year. At tinalo sila ng Argentina in 5 sets. At sa kalagitnaan ng laro, nang napareklamo sila sa referee, sila ay spotted na may ginagawang kadayaan nang binuhusan nila ng tubig ang sahig. At sabi ng iba, dirty tactics daw ito upang mahinto ang momentum ng Argentina at upang makaligtas sila sa bingit ng pagkatalo. Ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang Argentina laban sa Olympic champion na France. At nangiyak pa nga ang players ng France. At lumapit pa nga ang coach ng France sa players ng Argentina at humiling na mamaya na mag-celebrate dahil gusto nitong mabigyan ng spotlight ang players ng France na magre-retire na. So Argentina pa talaga ang nag-adjust. OMG. At balitang PVL naman tayo. Ang Capital One Solar Spikers nga ay palihim ngayong nagpapalakas ng kanilang team. At marami na nga silang nakatune up na malalakas din na team na mga lalaki. At dito din nabunyag ang kanilang import na isa pa lang Ukrainian pamalit sa pangmalakasang si Marina Toshova. At ito nga ay si Alexandra Betsinko na dating import ng Japan. Siya din ay may height na 6'3". At apakamamaw din ito kung pumalo. Kaya't aasahan natin ang kanilang duo ni Bella Belen bilang outside hitter ng Capital One. At nandyan pa si Leila Cruz bilang opposite spiker nila. Abay sa lineup nila, panigurado, aangat ang kanilang team. At kung pangmalakasang team lang din naman ang pag-uusapan, ay hindi rin magpapatalo ang Team PLDT dahil na-prank nga tayo ni Savvy Divison. Dahil maglalaro pa rin pala siya this coming Reinforced Conference. Literal, kompleto pa rin ang kanilang champion lineup at may pangmalakasan pa silang Russian import. Aba, parang tinatapos na nila ang laban. Charis. Na para bang may 2 import sila. Grabe, nakakatakot talaga ang kanilang lineup. Knowing PLDT, wala pa silang talo sa 2 liga na kanilang sinalihan. May makakatalo pa ba sa kanila? Ngunit hindi pa rin naman natin sure. Dahil baka may aaribang mas malakas pa na team. Dahil halos nga ng missing piece na players ng ibang teams ay makakapaglaro na. Kaya't magandang laban talaga ang ating matutunghayan this coming Reinforced Conference.
At kung halos ng ibang teams ay magiging kompleto na, ay siya namang pagkalagas ng players ng Creamline. Dahil out muna pansamantala ang players na si Gemma Galanza. At si Gemma Galanza naman ay hindi naman fully out. Next conference, malilimitahan lang ang kanyang paglalaro. Dahil nagka-minor foot injury ito, kaya't ang ipapalit at ibababad ay ang kanilang import na si Curtis Juan. Ngunit kung may nalagas man, ay huwag tayong mag-alala dahil magbabalik na officially si Gia de Guzman upang ipaglaban ang Creamline. Nang naispatang kasama ito sa Thailand nang mag-training ang Creamline at pati na rin ang kanilang pangmalakasang opposite spiker na si Tots Carlos. At umaasa ang kanilang mga fans na sa kanilang pagbabalik ay babalik na rin ang kanilang pang-MVP na galawan. At ngayon, may rumor na may bagong player ang Creamline. At ito ay walang iba kundi si Michelle Morente. Dahil kasama siya ngayon na nag-training sa Thailand. At kung mangyayari man, ay makakasama na niya ang kanyang long-time partner na si Pangs Panaga. Kayo, ano ang masasabi nyo patungkol dito? Please comment down below.